Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw sa bawat isa sa inyo mga kapatid. Kumusta na po? Sana po ay nasa mabuti, masigla at lumalagong kalagayan sa kaugnayan natin sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa katapatan ng Diyos at pagbibigay sa atin ng pagkakataon na kagaya po nito tayo po ay magkakasama-sama upang mag-aral ng Kanyang salita. At syempre, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa ating pag-aaral, sa mga tech team po natin na tinitiyak na ang ating programa ay mapakinggan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, sa radyo, yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede rin po tayong mapanood naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At ito pa, pwede rin ho tayong masubaybayan, mapanood, gamit po ang channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dumako sa ating pag-aaral. Ngayon pong nakalipas na ang Pasko, ang mahalagang katanungan po ay ano na ngayon ang nangyari? Di ho ba? Para sa marami, para bang ang Kapaskuhan ay panahon po ng stress, ng mga napakaraming kabalahan, at ang nakakalungkot po kadalasan ay itong mga kaabalahang ito, para bang ito na yung nagiging highlight ng ating mga activities. Ang totoo niyan ngayong araw, the day after Christmas, ngayon pa lang ho, nagpapahinga yung iba. Yung iba nga sasabak na ulit. Pero kaya ko po sinasabi yan, dahil nakakalungkot na realidad, na marami po sa atin ay masyadong abala sa mga bagay na hindi naman dapat maging pangunahin tuwing araw ng Pasko, at ang nagiging epekto po ng ganitong uri ng kaabalahan, we miss the point. Para bang ang Pasko po ay naging stress, kabaguran, kaabalahan, at kung ano-ano mga bagay. No? But anything but what is truly important. Ang Kapaskuhan po ay dapat nagdadala sa atin ng pag-asa, una sa lahat, sa kadahilanan po na sinasabi nga sa atin sa Matthew 1:23, look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Paano ka ba hindi magkakaroon ng pag-asa dyan? Napakaraming pwedeng matutunan dyan po sa maiksing talata na yan. God is with us, na pinapakita po una sa lahat, yung concern. Ang Panginoon ay aware sa atin. Alam niyo, marami sa mga nag-aaral ngayon tungkol po sa mental health. Isa daw sa kanilang sinasabing importante para sa isang tao is to be seen, yung bang makita. Bagamat yan pong paggamit ng salitang yan is figurative at napakahalaga po. Kasi ang ibang tao po, bagamat physically nakikita naman natin, pero hindi na pagtutuunan. Yung bang, alam mo, nag-i-exist, pero hindi mo masyadong inaalam ang mga detalye, binibigyang pansin, binibigyang halaga. When the Bible tells us that God is with us, nangangahulugan po ito, mahalaga tayo sa ating Panginoon. So much so na sa Old Testament, sa Psalm chapter 8, sinabi ho ng Salamista, when I look at the night sky, the sun, the moon, the stars that you have set in place, what is man that you are mindful of him? Sino nga ba tayo, para pansinin ang ating Panginoon? So, dyan po nagpapakita na gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin din po ng God is with us ay hindi lamang po sa nakikita o alam ng Diyos ang ating katayuan. Tayo po ay pinapahalagahan ng ating Panginoon. Alam nyo, napakaganda ng sinabi sa atin sa aklat ng Roma, na ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Maya-maya, isa-cite ko po yung mga passages na yan, chapter 5, verse 6, verse 8, verse 10.
Pero ang gusto ko pong bigyang diin, yung katotohanan na tayo po ay pinahalagahan ng Diyos. Na yung pagpapahalaga nito, na binigay niya yung sukdulan. Sa Romans chapter 8 verse 32, sabi nga ron, kung hindi niya pinagkait ang kanyang anak at pinagkaloob para sa atin, anong bagay ang hindi kayang ibigay ng ating Panginoon? So nangangahulugan po ito na napakahalaga natin sa Panginoon na ibinigay ang kanyang anak para sa atin upang tayo po ay pahalagahan. Sabi nga, dalawang bagay po yan. Gaano tayo kamahal ng Panginoon? Dalawang bagay ang tatandaan nyo, yung willingness at saka yung ability. Willingness, ibig sabihin, gusto ba ng Diyos na tayo po ay tulungan? The simple answer is yes. Kaya nga binigay niya ang kanyang anak. Ability, kaya ba ng Diyos? Yes. Kung yung sukdulan niya ay nagawa niya para sa atin, ano pa ba yung ibang mga bagay? Diba? So, yung talata na yun, napakalalim kasi paminsan po nandun ang kagustuhan, pero wala namang kapasidad. May mga times naman na baliktad. Merong kapasidad, pero hindi namang gusto. So pag kulang doon sa dalawa, sigurado ho, hindi natin mararanasan yung kung ano man ang dapat tanggapin. Kasi nga dapat dalawa yung willingness at saka yung ability. By giving His Son, the Lord has definitely proven to us that He is both willing and able. Kaya napakagandang katotohanan po yan. At pinapakita rin sa atin ng pangalang Emmanuel, which means God is with us. Yung pagsama ng Panginoon. Alam nyo sa Bible, sobrang halaga ito. Kaya pag binasa nyo po ang iba't ibang mga talata sa Bible, yung presence ng Panginoon, God going with us, being with us, or before us, behind us, beside us, yan po ay napakahalagang mga salita. Halimbawa, sa Old Testament, if you remember si Joshua, napakalaking task ang binigay ng Panginoon sa kanya to basically replace ang isang taong napakamakapangyarihang ginamit, si Moses. Pero ano pong assurance ng Panginoon? As I have been with Moses, I will be with you. Kaya sabi niya, do not fear, do not be afraid. Di ba ang ganda nun? Pinapakita sa atin yung katotohanan na ang Panginoon sasama. Sa atin binigay din yan as we fulfill God's Great Commission. Sinasabi sa atin sa Matthew chapter 28. Yung talatang nagsasabi sa atin na, and lo, I am with you always. Di ba? Nung inutusan tayo to go and make disciples of all nations, yan din ang assurance sa atin. And then sa Romans chapter 8, verse 38 to 39, yung katiyakan ng presensya ng Panginoon na sinasabi po roon, nothing can separate us from God's love. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Yung mga bagay na kadalasan po ay ina-associate natin sa pag-distance o paglayo o kaya pagiging bingi ng Diyos sa ating panalangin o pagiging suplado niya sa ating mga kahilingan. Hindi pala. Ang sabi ho rito sa verse 38 and 39, according to Apostle Paul, and I am convinced that nothing can separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today or our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So itong passage na ito, napakahalagang assurance. Yung sinasabi sa atin na walang makapaghihiwalay sa atin. Kasi mapapansin nyo, opposites yun di ba? Yung pong buhay, kamatayan, usually ang isa doon sinasabi natin, pagpapakita na mahal tayo ng Diyos. The other extreme or the opposite end ay para bang kine-question natin kung nandoon ba ang pagmamahal ng Diyos. Pero sinasabi sa atin ng Bible walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa karanasan po ni King David in Psalm chapter 23, familiar tayo dyan. Sinabi po ron, the Lord is my shepherd and I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Ang ganda, Green pastures. Tapos later on, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will
Fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So doon naman sa talata na yon, makikita mo, talagang magkakaibang kalagayan. Whether nandun po tayo sa green pastures o tayo po ay nasa valley of the shadow of death, the presence of the Lord is with us. Kaya sabi niya, your rod, your staff, they comfort me. So yan po ang assurance ng Panginoon sa atin. Kaya sa Bible, pag pinag-uusapan po ang pag-asa, hindi lang po ito relief from problems. No? Kasi usually, pag tayo po ay may problema at sinasabi nating may pag-asa tayo, ang kadalasang paggamit natin ng salitang pag-asa, yung bang may problema tayo ngayon pero there will be a relief. Maaalis yung bigat na ating nararamdaman dahil tumatanaw tayo sa mas maginhawa na kalagayan. Pero ito po ang gusto kong linawin mga kapatid. Na sa Bible, ang pag-asa po is all about certainty, katiyakan. Na ang ibig sabihin po ng katiyakan, dahil meron tayong tinatanaw na isang bagay na sigurado, ang mga kapasyahan sa kasalukuyan ay dapat apektado ng katiyakang ito. So, ibig sabihin, ang pag-asa hindi dapat nililimitahan lang natin sa giginhawa tayo, maaalis ang pangamba, maaalis ang takot. Kailangan po ilagay natin sa ating isipan, sa ating puso, ang katotohanan na pag sinabi po nating pag-asa ay naroon na tayo po ay gagawa ng kasalukuyang kapasyahan in light of the hope that we have in the future. Yan po ang kagandahan yan. Kaya sa Bible ang pagdating ng ating Panginoon ay talagang nagdulot ng pag-asa kasi nga, pagpapakita ito na mahal tayo ng Panginoon. Can you imagine yung perspective po ng mga tao nung pinanganak si Jesus? Bakit? Ang tagal-tagal nila naghihintay ng isang Mesyas. Tapos finally dumating ito. Kung titingnan nyo kasaysayan ng lumang tipan, gaano kahabang panahon ng paghihintay. And finally dumating na ang ating Panginoon. So para sa kanila, wow, ito na yung pag-asang hinihintay. Sa ating panahon ngayon, ang isang nakakalungkot na realidad po, kadalasan masyado na tayong sanay sa pagpapala to the point na para bang hindi na natin na-appreciate yung pagpapala. We take it for granted. Yung isang bagay na tinatanaw ng mga tao nung panahon ng kapanganakan ni Kristo at pinagpapasalamat, para bang ngayon it's commonplace to the point that we misplace our hearts in light of what Jesus has done. Kumbaga, nung panahon po ng lumang tipan ay tumatanaw sila sa pagsilang ng Mesyas. Nung panahon ng bagong tipan, panahon ni Jesus, ay naranasan nila ang pagdating ng Mesyas. Tayo naman nagbabalik tanaw. Alam niyo ho, ang problema sa ating pagbabalik tanaw, dahil nga nangyari na, napatunayan na, para pang minsan nawawala na eh. Sabi ko nga sa isang pag-aaral natin, ng mga nakalipas, ang isang layunin ng dyablo is not to remove Christmas from the calendar. Ang totoo, hindi naman natin alam yung exact date. Ang gusto niyang gawin is to distract us. Ilayo ang isip natin. So tingnan niyo po nangyari ngayon. Ang Pasko para bang simbolo ng stress, negosyo, kita. Magugulat kayo pag tiningnan niyo po, sino ang mga pangunahing kumikita pag Pasko? Yung bansa o mga bansa na hindi naman kumikilala kay Jesus because they produce a lot of the materials that we use during Christmas. Mga Christmas decors natin, whether religious or otherwise, doon po minamas produce sa mga bansa na hindi naman kumikilala kay Jesus. So for them, it's a good season, not because they rejoice in the coming of the Messiah, but because they rejoice because business is good. Kaya tayo rin as believers, palagay ko po, dalawa ang dapat maging hamon nitong Pasko. Una, yung hamon na talagang unawain yung mensahe ng kaligtasan. Sa dinami-dami po ng pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, He has decided to give His Son, the Lord Jesus Christ, so that eventually, He will die on the cross for our sins. So, kailangan makita po natin, nakakahiya nga yung
sinabi ko nung nakaraan na baka sa dinami-dami ng Christmas parties na ating dinaluhan pagdating sa dulo, hindi pala tayo nakakilala sa Diyos. We missed the point, di ho ba? Sa hinaba-haba ng panahon sa mundo, dinami-dami ng mga activities na ating ginawa, pinuntahan, sinalihan, tapos malalaman mo wala palang personal na ugnayan kay Jesus. Pangalawa, ang Christmas po should be a time to have a spiritual revival. Di ba parang walang kaibahan yan sa mga mag-asawa na nagse-celebrate ng anniversary. They make the day special because they try to remember yung panahon na sila po'y nagkakilala through the years, di ba? So yung mga bagay na yan, para bang pag tayo po ay nag-celebrate ng wedding anniversary, for example, at wala man lang kaimo-emosyon, at parang wala man lang tayong kasigla-sigla, parang may mali, di ba? Kinakailangan nandun po yung kasiglahan, nandun ang kagalakan. Bakit po? Dahil ito nga, inaalala natin ang panahon ng pagsilang ng ating Panginoon. At dapat yan ang epekto sa atin. Kaya hamon din ito para sa atin supposed to be ang Christmas is a perfect way to introduce the gospel para sa mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kasi alam nyo, sabi ko nga, hindi naman lahat ng nagse-celebrate ng Christmas may personal relationship kay Jesus. So magandang pagkakataon to. Let's talk about the meaning of Christmas. Let's talk about the reason for the season. Let's talk about the mission of the season. Yan po ang mga magandang pag-usapan, di ba? Diyan po natin dapat samantalahin ang pagkakataon to bring people closer to God. Kaya challenge po para sa atin ito na as a believer, kailangan yung celebration ng Christmas would strengthen our hearts. Then we look forward, as we remember what Christ did in the past, we look forward with hope. Kasi alam po natin na pinakita na yung katiyakan. Sabi nga sa Romans 5:8, nung tayo ay makasalanan pa, pinadala si Jesus. Pero magandang sinabi po ron sa umpisa sa English translation, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for our sins. Tingnan niyo po yung sinasabi ng talata, Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? By giving Jesus Christ for us. Binigay si Jesus para sa atin. Yan po ay napakagandang katotohanan, mga kapatid. At sana maging hamon para sa atin to. Maging challenge para sa atin to na talagang tanawin ang Kapaskuhan para bulay-bulay tayo, pag-isipan natin, at ngayon yang natapos na itong selebrasyon, dapat yung epekto tuloy-tuloy pa rin. Dapat nandun yung sigla natin, dapat nandun yung nakapagsiyasat tayo. How is my relationship with God? How do I move forward in light of what Christ has done? What do I need to do? We have to realign with God's will. We have to be assured of God's love and guidance. And we have to, at the same time, be anchored in God's Word. Mahalaga yan yung alignment. Una, ano ba ang mission ng Panginoon? Pinadala si Jesus. As a believer, we have to align with that mission. Gawin natin ang layunin ng ating Panginoon. Sundin natin ang kanyang naisin. And yung assurance, kagaya po ng aking nabanggit, natiyak na sa atin na mahal tayo ng Diyos and nothing can separate us from God's love. Binigay na sa atin. Panghawakan natin yan. Let's move forward with that assurance. Di po ba? Wala nang pagdududa. Kundi dalhin po natin, i-all out na natin ang ating pagsunod. Ano pa? To be anchored in God's Word. Kasi ang mundo po natin, napakaraming paraan para i-distract tayo. Ito, isama ko na rin dahil pagtatapos na rin ng taon sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ba paminsan, pagka nagsisimula ang taon, ang dami-dami nating magagandang mga pangarap, plano, gustong gawin, kailangan gawin. And sadly, oftentimes, sa kabila ng napakarami nating gustong gawin, masyado ho tayong distracted along the way. May mga commitment na hindi naman dapat maging commitment. May mga competition sa ating kaugnayan sa Panginoon. And then at the same time, nandyan po yung mga complications. And yung magsisimula na aligned, assured,
and anchored, nako, pagdating ho ng kalagitnaan ng taon, nawawala na sa alignment. Yung assurance, ayan na, nagpatong-patong na yung mga problema, bagabag na naman tayo, anchored many times, ay sa halip na tingnan natin ang salita ng Diyos and to find assurance in God's Word, we allow the problems of this world to overwhelm us. Yan po ang reality. Kaya I hope and pray that as we reflect upon the past, yung nangyari noon na pagpapadala kay Jesus will impact the present and it will also give us guidance as we move into another year. Panibagong taon na puno na naman ng napakaraming uncertainties, panibagong taon na puno na naman ng maraming hamon, pero mga kapatid, ang mahalaga at magandang katotohanan po ay ito. Wala nang kailangang patunayan ng Diyos sa atin. Napatunayan niya na ang kanyang pag-ibig, naipadama na niya ang kanyang pagmamahal. Ang sa atin po, panghawakan ang mga katotohanan ito. Lumakad ayon sa katotohanan ito at sumunod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sana po talagang pagbulay-bulayan natin ang mga bagay na ito. Let's make itong nakalipas na celebration ng Christmas more meaningful. Dahil hindi naman nagtatapos sa isang araw na naalala mo tapos na. Kailangan yung pangyayaring yon na pagdating ni Jesus may impact sa ating buhay. And let us not allow the enemy to once again distract us and to focus our hearts and attention to other things that are not really important but help us to align with God's will. Yan po ang hamon, yan ang paalala na nais bitawan sa atin. Kaya again, what is hope? It is being sure. At pag sinabing sure, we make decisions now in the present in light of the certainty that we have in Christ. So sana po maging hamon, paalala sa bawat isa sa atin ito. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.